Nung nag-preach siya, kalagitnaan ng preaching niya, katumbahan ng kapatiran. Sabi ko, bakit ka malukot? Hanggang iyak lang kasi ako, sabi niya. Hindi ko pa natanggap ang bautismo sa Holy Spirit. Sigurado ako pagdating ng malapi noon, hindi ako marapture. O kung darating ang kamatayan, maliligtas kaya ako? Na hindi pa nakumpleto yung 4 na reglamento sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit nahirapan kang makumpleto yung reglamento ng kaligtasan sa'yo? Sabi niya, hindi kasi mabura-bura pa sa isip ko yung napapanood ko sa Betamax. Kasi noon, Betamax pa yun eh. Amen. Yung mga pornography. Ngayon, nandiyan na sa cellphone yan. Nandiyan na sa mga YouTube. Napapanood na ng mga kabataan yan. So, bihira po ang mga kabataan na napupuspos ng Holy Spirit dahil mayroon po silang mga lason na napapanood. Amen. Yan po yung sumisira sa kanilang pananampalataya. Tapos na silang sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo sa tubig. Pero ang Holy Spirit, hindi po yan basta-bastang matanggap mo kung hindi ka lumakad, hindi ka lalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa aking pagdadala niyo mensahe sa oras na ito, mahal na Panginoon, buksan mo, Diyos, sa paunawa ang bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin kung magagawa sa panganatdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Willie Almeda, ang iyong propeta, sa huling kapanahunan, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at kailangan lumayas in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our joyous Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Almeda. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasama, mga manggagawat, mga ngaral, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, marahil mayroon pong mga nagtatanong, bakit yung iba ay nawawala na sa paglilingkod? Yung iba naman ay nag-i-struggle. Kumbaga, lilitaw, lulubog. Amen. At ang iba naman ay tuloy-tuloy na mainit na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Ano ba ang kulang? Ano bang kaibahan? Bakit mayroong mga maiinit na ang kanilang kainitan sa paglilingkod on fire palagi, minamahal? Mayroong mga nawawala
mayroong mga paminsan-minsan na lang natin nakikita. Tandaan po natin, palagi po nating naririnig yan. Unang-una sa ating beloved honorable pastor, sa mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Amen. Ibig sabihin, sa 4 na yun, kung makulangan ka ng isa, ang tanong, maliligtas ka ba o hindi? Bakit hindi tayo makakasagot? Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ano yun? Unang-una, hindi pwedeng magrambol yan. Amen. Unang-una, pananampalataya. Kasi hindi ka naman pwedeng matatanggap ng bautismo na wala kang pananampalataya. Amen? Mayroon bang nabautismohan na kahit walang pananampalataya? Suriin. Baka naman ang pag-share sa inyo, magpabautismo ka para matanggap ka ng trabaho. Hindi pwede yun. Magpabautismo ka para gumaling ka sa iyong sakit. Ang kagalingan ng sakit minimal ay hindi po yan primary requirements of salvation. Kumbaga bonus lang yan. Amen. Patunay lang yan na ang Diyos ay totoo at buhay. Everybody say, praise the Lord. Para bang kumakain ka ng masarap na pagkain na sustansyado, tumaba ka, lumalusog ka, yan ay patunay na ang kinakain mo ay masustansya. Pero kung sabihin na masarap yung kinain mo, tapos pumayat ka naman ng husto at nagkasakit, baka may lason yun. Amen. So may prueba na patunay na ang Diyos natin ay totoo, ayun, nagbagong buhay natin. Gumaling ang ating karamdaman. So bago po tayo tumanggap ng bautismo, kailangan ay may pananampalataya. Yan pong dahilan kung bakit hindi po tayo nagbabautismo ng sanggol. Everybody say, praise the Lord. So mayroon namang kumbaga gustong i-twist. Sabi daw ng mahal na Panginoon, huwag niyong pigilan ang mga bata na may pananampalataya sa akin, na siya ilalapit sa akin. Ibig sabihin, may pananampalataya na yun, hindi yun sanggol. Pwede na yung bautismuhan. Amen. Ang tinutukoy na hindi pwedeng bautismuhan yung walang pananampalataya, yung sinabi ng mahal na Panginoon na bata na lalapit sa Kanya na huwag niyong pigilan yung mga bata na may pananampalataya sa akin. Amen. So, pwede namang bata pa siya, pero advance yung isip niya, nagkaroon na siya ng pananampalataya. Alam na niyang tama at mali at siya ay marunong na magsisi. Everybody say, praise the Lord. Okay. May pananampalataya. So lahat ba na sumampalataya sa Diyos ay qualified yung kanyang pananampalataya? Lahat ba yun? Hindi. So dapat suriin na ang nangangaral ay sinugod ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 10, 14 hanggang 17, paano sila sumampalataya kung walang mangangaral? At paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Everybody say, praise the Lord. Baka naman yung mangangaral na narinig mo, naging mangangaral yan dahil nag-enroll sa Bible School, pumasok sa seminaryo. Ang sinabi ng Biblia, sinugo. Hindi
Nag-aral. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kasi yung iba, pinagyayabang nilang kanilang mga ngaral eh. Yung sa amin, ang katotohanan. 12 years sa seminaryo. Nag-aral ng theology. Minamahal. Kahit ma-memorize mo pa ang Biblia from Genesis to Revelation, kung hindi ka sinugo ng Diyos na mangaral, puro ka lang aral ng aral, hindi naman pinapatunayan ng Diyos, ang mga tao na nakikinig sa aral mo ay mga pasaway pa rin. Lasinggero, drug addict, babaero, walang power. Kasi yung nangaral, walang anointing dahil hindi nga siya sinugo. Amen. Malinaw po yun, minamahal. Kasi hindi po yun ang sentro ng ating pag-aaral ngayon. So, i-summarize ko lang. Pangalawa, pagkatapos na nagkaroon siya ng pananampalataya sa pakikinig sa isang mangangaral na sinugo ng Diyos, magkaroon siya ng conviction. At siya ay magsisisi. Di ba? Sabi nung nakinig sa pangaral ni Apostol Pedro at nagkaroon sila ng conviction, nasaktan sila, yan po yung sign ng conviction. Nasaktan. Amen. Pag ikaw ay nakarinig ng pangaral at pa-smile-smile ka lang dyan, patawa-tawa ka lang dyan, hindi po conviction yan. Tapos pupunta ka dito sa harap, magsisi, pero nung narinig mo yung pangaral, pangising, Bisaya kasi yung pangisingisi. Pa-smile-smile, sabi ni brother, pangiti-ngiti pala. Pangiti-ngiti ka lang dyan, hindi mo naramdaman yung tinatawag na conviction sa Holy Spirit, hindi totoo yung pagsisisi mo. Amen. Dapat pag ikaw ay nagsisi, nung narinig mo yung pangaral, nasaktan ka. Sabi nga ni Mala Pastor, kailangan nilang masaktan. Kailangan nilang magalit para kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. So sabi ng mga kaparian, nung narinig na nangaral sa Apostol Pedro, mga kapatid, anong gagawin namin? So bago sila nagtanong, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi ng Biblia, nasaktan sila. So anong sabi ni Apostol Pedro? Magsisi. Repent. Ano ba yung ibig sabihin ng repent? 3:19 ng gawa. Pag sinabing repent, baguhin mo yung takbo ng buhay mo. Kung papunta ka sa impyerno, bumalik ka. Papunta ka dapat sa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun ang repent. Magsisi, repent, and be converted. Nagsisi ka nga. Lord, patawarin mo ako malapi noon. Ayaw ko na malapi noon sa aking idang kasalanan. Pagkatapos noon, hindi ka naman na-converte. Nanatili ka pa rin sa relihiyon mo. So, hindi totoong pagsisisi yun. Ang mga kaparian at ang mga Hudyo na naniwala sa pangangaral ng mga apostol, humiwalay sila sa relihiyon ng mga Hudyo at sila'y nagiging Kristiyano. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po sila nanatili sa relihiyon ng mga Hudyo, kundi sila po ay sumama na sa mga apostoles. Amen. So, pangatlo, be baptized, every one of you. Mayroon kasing iba, hindi na daw magbautismo dahil hindi daw yan kasama sa kaligtasan. Kasi ang bautismo daw ay ritual, membership. No, that's not membership. Membership ba na patawarin yung kasalanan mo?
Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Para mapatawad ang iyong kasalanan. Membership ba yun? Everybody say, praise the Lord. Kasama sa kaligtasan. Amen. Ano yung pang-apat? Na hindi na binigyan ng importansya. Basta nabautismuhan niya siya, okay na. Ano yung pang-apat? Yung sinabi ng Mateo 3:11. Yan po yung babasahin natin. Kasi tapos na tayo doon sa panampalataya, pagsisisi, at bautismo sa tubig. No? So hindi po natin pwedeng paulit-ulit yan. Kasi hindi naman pwedeng paulit-ulit yung bautismohan sa tubig. Itong 3:11 ng Matthew, atin pong basahin. Amen. Praise the Lord. Sabi nga dito ng 3:11 sa Mateo, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Amen. Praise the Lord. Espiritu Santo at apoy. Everybody say, praise the Lord. Oh, tapos na silang binautismuhan sa tubig. Pero may magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ibig sabihin yung pagsisisi, yung panampalataya, pagsisisi at bautismo sa tubig, tayo ang gagawa nun. Amen. Pero bautismo sa Espiritu Santo at apoy, ang Diyos ang gagawa. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Nung wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade, siyempre, sa kinagis ng reliyon, Roman Catholic, naririnig ko yan, pero hindi pa rin nila naunawaan yan. Yung baptism sa Holy Spirit. Akala nila, kung ano yun, yung parang as a whole, when you receive water baptism, o nabinyagan ka, kasi Trinitarian nga sila, baptized in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Kasama na yon. Pero hindi pala. Hindi pala yon. Nung 2 years ako sa Saksi ni Jehovah, sabi nila, ang baptism daw sa Holy Spirit, kapanahon na lang ng mga apostol. Pero yung sa ating kapanahonan ngayon, sa demonyo na doon lahat yan, yung mga speak in tongues, propesya. Mayroon din silang kumbaga punto, dahil mayroon ka makikita nangingisay, nagsasalita ng iba't ibang wika, nanglilisik ang mata. So, sa YouTube, di ba? Mayroon ganon. Sa YouTube, sa Facebook. Nung napunta ako ng Baguio, iba't ibang fellowship ang dinaluhan ko doon, narinig ko rin na preaching niya na yung hindi pa nabaptize sa Holy Spirit, come forward. Tapos nung nilihans ng pastor, nanginginig sila, tapos, ganyan. Sabi ko, ano kayo? Pinakinggan ko talaga ng maigi. Gusto kong i-memorize. Hindi ko ma-memorize. Pumunta ko sa harapan, nilihas ako ng pastor. Hindi naman lumabas sa bibig ko yung ganun. Basta paglihas siya sa akin, parang nanginginig ko, gano'n lang ako, naglaway-laway. Sabi ng pastor, lying spirit yan, hindi yan speak in tongues. Umupo ako, sabi ko, ano kayo speak in tongues na yun? Palipat-lipat ako ng mga fellowship. Naririnig ko yung mga ganyan. Mayroon pa ako nadaluhan na fellowship na igurot yung preaching, igurot sila magpatotoo, nag-speak in tongues pa, lalong sumakit yung tainga ko dahil hindi ko na nga maintindihan yung kanilang salita, nag-speak in tongues pa sila. Tapos sinabi nung mayroon tayong bisita dito, hindi makakaintindi ng kankanae, yung salita ng igurot. Bahala ng Holy Spirit magturo sa kanya. Nasabi ko malabo, hindi na ako babalik dito.
hindi ko nga maintindihan yung salita nila. Nag-i-speak in tongues pa sila. Nung sa Jesus Miracle Crusade na ako, dumalo ako sa crusade. Pang 3 days yata yun, nag-invite ng aakyat sa stage para ilihans isa-isa yung may mga sakit. So, akyat ako sa stage. Mayroong mga naglihan sa akin doon sa pag-akyat pa lang, hindi ko pinansin yon dahil ang focus ko doon sa pulpit, si mahal na pastor. Tapos meron akong napansin na sumunod sa akin, lumpo, ang liliit ng mga paa, gumagapang, yung saklay, hindi nagsisya makatayo kasi siksikan eh. Gapang-gapang siya, sabi ko, siguro ako gagaling, pero itong kasunod ko hindi gagaling to dahil liliit ng paa. Nung nasa harapan ako ng malapastor, nung pinatong niya yung kamay niya sa ulo ko, nakapikit ako ng ganon, mga alas 7 na ng gabi yun, kasi gabi na natapos yung crusade, nag-start alauna. Lihan sa mga gabi na. Tapos puno pa ng fogs yung Burnham Park sa Baguio. Nung niliyas ako malapastor, nakapikit ako ng ganon, split of a seconds, ang nakita ko parang tanghaling tapat na walang ulap, na napakaliwanag yung pagtingala mo sa itaas na napakaliwanag na walang ulap. Yun ang nakita ko. Tapos nabiak yan na palang salamin, tumagos pa yung aking paningin sa malayo. Tapos biglang lumabas yung apoy, kidlat, tumama sa katawan ko yung kidlat, umikot sa katawan ko, natumba ko. Pagkatumba ko, hindi ko mapigilan yung aking bibig, biglang bumuka at sumigaw ng hallelujah. Hindi ko naman sinadya yun. Natumba ko, tapos bumuka, hallelujah! Tapos nagsalita siya ng mga salita na hindi ko maintindihan, na hindi naman ako nagsalita. Basta nabuka lang yung bibig ko, tapos nagsalita yung dila ko ng mga ilang mga words na hindi ko maintindihan. Ang naalaala ko lang yung hallelujah. Pagbangon ko, nakita ko yung lumpo, naglakad-lakad na sa stage, umiiyak, nakalakad na. Umiyak ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Mali pala yung sinabi ko na hindi makalakad, yung lumpo nakalakad pala. Tapos, pag uwian na, habang naglalakad ako sa Session Road, sa Baguio, para akong lumutang sa hangin, umiiyak ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ako ang pinakabubo sa buong mundo, basta kilala kita. Salamat na kilala kita. Ba't ko nasabi yun? Kasi minamahal, pilosopo akong tao. Nakagrado ako ng 1.0 sa political science dahil dinibate ko yung teacher ko. Halos mapaiyak. 1.0 yung grado ko, tuwang-tuwa ako. Proud na proud ako. Bago lang kami nag-champion sa debate, nung April yung crusade, March. May debate, university debate. Ako ang team captain, nag-champion kami. Proud na proud ako. Pero nung pagkatapos, nung nabaptize ako ng Holy Spirit, hindi ko pa alam na Holy Spirit pala yun eh. Nung natamaan ako ng kidlat sa nakita ko sa vision, sabi ko, kahit ako ang pinakabubo, kahit hindi pa ako kilala, basta kilala mo ako, Panginoon, masayang masaya na ako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit yun? Bakit nagbago yung aking isip? Bakit na-realize ko na kasalanan pala yun? Yung pala dahil natanggap ko ang bautismo sa Espiritu Santo. Hindi mo pala ma-realize ang kasalanan mo kung hindi ka mabaptize sa Holy Spirit. John 16:8 at ipong basahin. 16:8 ng Juan. Pakihanda ang Galatia 5:17. Galatia 5:17, pakihanda. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 16, talata po ay 8, sabi dito, at siya, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at
sa paghatol. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. So ang trabaho ng Holy Spirit ay sumbatan. Sino yung world? Tayo. Amen. Pag once na ma-baptize ka ng Holy Spirit, mamulat ka. Makasalanan pala. Ako, kasalanan pala yun. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero kung tinakpan mo at tinakpan mo yung kasalanan mo, ma-pride ka pa rin, biniblame yung iba, hindi mo matanggap na kasalanan mo, hindi ka pa baptize sa Holy Spirit. Pero kung sabihin, nanginginig ako, brad eh. Nag-speak in tongues ako eh. Nanginginig ako eh. Hindi Holy Spirit, evil spirit yan. Kasi pag once na Holy Spirit, magkaroon ka ng conviction na ikaw ay makasalanan. Hindi yung nagbabantay ka sa kasalanan ng iba. Eh baka naman espiritu ng marites yung pumasok sa iyo. Kasi ang Holy Spirit, ikaw mismo ang magkaroon ng conviction na ikaw ay may kasalanan. Amen. Karamihan ngayon, ayaw umamin na may kasalanan, tago-tago talaga yan, ipahid sa iba. O bakit mo ginawa? Adan, si Eva kasi. O Eva, bakit mo kinain yung prutas? Yung si Satanas kasi. So, at least alam na natin, pag mahilig tayo magtago ng kasalanan, wala pa tayo mabautismuhi ng Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So ito, tandaan nyo, minamahal, importante ito. Ang bawat isa sa atin ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Pero hindi naman kasalanan yun na sin unto death. So every time na dadalo tayo sa ating gawain, kung maari, huwag po tayong magpalit para maabutan natin yung opening ng gawain, sabihin ng mag-MC, manalangin po tayo minamahal sa pagsisisi. Pagkatapos tayong manalangin sa pagsisisi, sabay-sabay, lahat tayo ay pinatawad na ng mahal na Panginoon. Ganon ka powerful ang panalangin sa pagsisisi ng buong kongregasyon. So, talagang pagsumikapan natin makaabot nun. Kasi ang bawat isa sa atin galing sa bahay ay may mga pagkukulang, may pagkakasala sa mga nakikita, naririnig, nababanggit. So pagdating sa gawain, kailangan maabot po natin yung pagsisisi na buong kongregasyon dahil napaka-powerful yan. Lahat tayo ay lilinisin ng mahal na Panginoon. At yung ating pagpupuri ay kalugod-lugod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, paano kung hindi talaga maabot yung MC? O at least paabot mo yung pag-umpisa ng solemn. Kasi bago kakanta yung magsong leader sa solemn, sasabihin niya, minamahal, para po sa mga baguhan, mga late, manalangin po tayo. Tama? Amen? Para hindi sayang yung pagsamba mo. Paano Brad kung talagang malayo talaga kami pagdating namin testimony portion na? Hindi naman magsabi yung testimony leader na para sa mga nalit, manalangin tayo uli. Bago ka umupo at makinig sa patutuo, lumuhod ka muna. Magtaas ka ng kamay, kahit may magtanong-tanong dyan. May dala ka bang mani dyan? Tinda ka ba ng mani? May ice candy ako dito. Huwag mo pansinin yun. Pagdaan mo doon sa may tindahan, pagka gusto mo, huwag mo pansinin mo, diretso ka dyan, luhod ka muna. Para ang pagsamba mo ay may pakinabang nakakaabot sa langit. Nakuha natin, minamahal?
Everybody say, praise the Lord. So, pag halimbawa, nakarating kayo, kahit anong pagsusumikap nyo, talagang nakarating kayo, testimony portion, maghanap kayo ng upuan, lumuhod kayo doon, huwag mo muna kayong makiusap, huwag mo muna kayong magkwento-kwento dyan, taas ka muna ng kamay, magsisi ka muna. Paano kung nakaabot sa Pine Square? Ganun pa rin. O, giving or preaching, magsisi. Hindi yung pagdiritso, siya na nga yung late, maglakad-lakad pa. Paglagay ng ganyang bag doon sa upuan, punta sa CR, matagal makabalik, kwentuhan doon, kumusta? Anong pagsamba yun? Uuwi ka na wala. Amen. Tapos sabi, wala naman sana akong absent, mahal na Panginoon. Nagbibigay naman sana ako, mahal na Panginoon. Tapos bakit ako hindi pinagpala? Bakit yung iba pinagpala? Unfair. Baka yun ang kulang. Wala kang absent. Hindi ka naman present sa Kanya dahil hindi ka naman nagsisi. Sabi ng Biblia, pag magdala ka ng alay sa altar, tapos mayroon kang kagalit, bitawan mo muna yan, makipag-ayos ka muna. Tama? Amen? Oh. Ganun ka-importante, ha? Lalo na kung sa mahal na Panginoon ka nagkasala, makipag-ayos ka muna sa mahal na Panginoon. Bago mo ibigay yung tithes and offering mo, bago ka mag-umpisa ng puri, ay mabuti, nakahabol ako ng solim. Tapos puri ka na ng solim, hindi ka pa magsisi ka muna para yung pag-out mo, kahit papuntang norte yan, tapos yung naggitara papuntang Manila, kahit hindi magandang boses mo, nakakaabot sa langit. Hindi ka nagsisi. Kumanta ka sa Malapinoon, kahit sabihin pa natin, napakaganda pa yung kanta mo. Ha? Kuhan talaga. No? The best yung boses mo. Salamat. Hindi nakakaabot sa langit yun. Amen. Di ba si Cain, puno ng pride? Magtabi naman ng sanay sila nag-alay. Bakit yung usok doon sa alay ni Abel, padiritso, kahit may hangin, tuloy-tuloy. Sa kanya, gumapang talaga, ayaw umakyat. Ibig sabihin, hindi tinanggap ng Malapinon yung kanyang alay. Kasi ma-pride si Cain. Nainggit siya kay Abel, pinatay pa niya. Amen. Walang ginawa si Abel, nag-alay lang siya sa Diyos. Hindi pa siya lumaban nung siya pinukpok. Basta tinanggap lang niya yung lahat na pukpok ng kapatid niya at siya namatay. Ganun siya kabait. Everybody say, praise the Lord. So, ganun. Pag ikaw ay baptize sa Holy Spirit, kahit pukpuking ka, kahit siraan ka, kahit mayroong magsumbong sa'yo na ganitong sinabi niya, hindi ka makakaramdam ng galit o gusto mong gumanti because you are baptized sa Holy Spirit. From the word holy, ibig sabihin, binanal ka na ng mahal na Panginoon. Amen. Galatia 5:17. Ito po ang nakasulat. Pakihanda ang Korinto 2:11. Amen. Praise the Lord. Sabi nga dito ng Galatia 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na iyong ibigin. Amen. Praise the Lord. Nagkukontra yung Holy Spirit at yung laman. Amen. Buti nakarating kayo dito. Nung nagplano pa kayong dadalo, kung minsan, titingala muna sa langit, ulan baka? Ang init-init ang panahon, baka ulan ngayon. Gaganon pa sa liig, may lagnat ba ako? Kasi pag may lagnat, dito na lang ako, mag-live na lang ako, mag-online na lang. Nang gusto ng laman
Tapos palingon-lingon pa sa unan. Nakaaris na sana yung unan, ang sarap na matulog. Diba? Pero kukontrahin ng Holy Spirit yon, kasi ang gusto ng Holy Spirit, purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magtapat kaya ako sa pagbibigay. Marami akong babayaran. Pero ang Holy Spirit magsabi, huwag kang magnakaw. Magtatapat ka ngayon. Kasi you are guided by the Holy Spirit. 1 Corinto 2:11. Dito po sa 1 Corinto, Kapitulo 2, talatay 11. Pakihanda ang 2:11 hanggang 12. At ang 15:26 ang pinakahuli. Dito po sa 11:12 ng 1 Corinto 2, sabi dito, sapagkat sino ang mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sino ang nakikilala patungkol sa Diyos? Kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen. So kung ikaw ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, you are guided by the Spirit of God. Kasi ang nakakilala patungkol sa Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Sabi nila, grabe naman kayo diyan sa Jesus Miracle Crusade. Lagpas na kayo sa langit. Silang nagsabi, at dapat mong palakpakan dahil langit nga tayo. Amen. Wala namang nagsabi, grabe naman kayo dyan. Lagpas na kayo sa impyerno. Grabe naman kayo dyan. Kahit init ang panahon, sinusunod pa rin yung magsuot ng mahabang damit. Lagpas na kayo sa langitan. Ay, palakpak. Kung lagpas sa langit. Walang pumalakpak. Palakpak tayo lahat dahil lagpas na tayo sa langit. Paglalagpas ka sa langit, anong mayroon doon sa lagpas sa langit? Langit pa rin. Sabi ng pare, tayo mga Katoliko, huwag tayong maglingkod sa Diyos na pang purgatorio. Kasi pag hindi tayo makaabot sa purgatorio, ang lagpak natin, impyerno. Dapat pang langit ang ating hangad kasi pag hindi tayo makaabot sa langit, purgatorio tayo. Grabe, no? Mayroon pa silang purgatorio lalagpakan pag hindi sila makaabot sa langit. Pero yung sinasabi ng purgatorio, nandoon napunta yung mayaman, sabi ng Book of Revelation, ang Hades ay itatapon sa dagatang apoy. Kawawa ka naman kung hindi ka makaabot sa langit at mapunta ka sa Hades na doon napunta yung mayaman at pagdating ng final judgment, itapon pala sa dagat-dagatang apoy. So, ang paglilikod, pang langit, hindi pang purgatorio. Kasi yung mga kaluluwa sa purgatorio na sinasabi nila, impyerno pa rin. Amen. Kasi tinatawag kasi yun na Hades or temporary hell. No? Kasi wala pa naman ang final judgment. Pag kamatay ng tao, pag hindi ka pwede sa langit, doon ka sa Hades. Na doon uhaw, init. Uhaw, init pang doon, hindi pa dagat-dagatang apoy. Na? Ang explanation kasi sa Hades is mainit, uhaw, parang nasa disyerto ka. Sabi niya, yung daliri ni Lazaro ipatugob sa tubig, patulo sa lambunan ko maibsan ng uhaw. Wala pa namang sinabi doon na naglangoy-langoy siya sa impyerno. Kasi ang impyerno ay dagat-dagatang apoy, final judgment yon. So, yun yung sinasabi nilang pwede pa daw maligtas doon. Delikado, disgrasya ka doon. Pag maglingkod ka sa Malapinon, huwag kang mangarap doon. Langit ang pangarapin mo. Walang bayad. Kasi si Lazaro na mahirap,
nakapunta sa langit. Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon. Yung mayaman, hindi niya mabayaran ng kaligtasan, doon siya sa lugar ng kapighatian. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huli. Pakibasa yung huling talata. 15:26 ng Juan. ng Juan. Juan 15:26. Pakihanda po yung ating mga instrumentalists and singers. Amen. Praise the Lord. Sabi nga dito ng 15:26 na Juan, datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa 8:9 ng Roma, ang tinutukoy na Espiritu ay Espiritu ni Kristo. Amen. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Kanya. So, ang Holy Spirit ay hindi po ibang Diyos, kundi ang Diyos mismo. 8:9 ng Roma. Dagdag po natin. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, talatay 9, sabi dito, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, maalala ko yung kasama kong preacher sa Leyte. Sabi niya, alam mo, Brother Dan, naiinggit ako sa kapatiran. Pagkatapos ng gawain, malungkot na malungkot yung mukha niya. Nagtaka ko bakit malungkot na malungkot ang mukha niya na grabing revival. May nagpropesiya. Ang mga choir halos nangatumba. Pero ang mukha niya lungkot-lungkot. Nung nag-preach siya, kalagitnaan ng preaching niya, katumbahan ng kapatiran. Sabi ko, bakit ka malungkot? Hanggang iyak lang kasi ako, sabi niya. Hindi ko pa natanggap ang bautismo sa Holy Spirit. Sigurado ako pagdating ng malapinoon, hindi ako marapture. O kung darating ang kamatayan, maliligtas kaya ako? Na hindi pa nakumpleto yung 4 na reglamento sa akin? Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit nahirapan kang makumpleto yung reglamento ng kaligtasan sa'yo? Sabi niya, hindi kasi mabura-bura pa sa isip ko yung napapanood ko sa Betamax. Kasi noon, Betamax pa yun eh. Amen. Yung mga pornography. Ngayon, nandiyan na sa cellphone yan. Nandiyan na sa mga YouTube. Napapanood na ng mga kabataan yan. So, bihira po ang mga kabataan na napupuspos ng Holy Spirit dahil mayroon po silang mga lason na napapanood. Amen. Yan po yung sumisira sa kanilang pananampalataya. Tapos na silang sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo sa tubig. Pero ang Holy Spirit, hindi po yan basta-bastang matanggap mo kung hindi ka lumakad, hindi ka lalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. So hindi mo maramdaman yung conviction. Pag ikaw ay magkakasala, itatago mo yan. At ipahid mo sa iba yung kasalanan. Basta maitago mo lang yung kasalanan mo. That's a sign na you are not yet baptized ng Holy Spirit. Or kung ikaw naman ay nag-speaking tongues, nanginginig ka, tapos salungat naman yung ginagawa mo, hindi po yan Holy Spirit. Marami pong ganyan. Nagpropesiya, pinapahinto ng mga pastor, pinapalihans dahil lying spirit po ang pumasok, hindi Holy Spirit. Evil spirit ang pumasok. So, suriin natin. Amen.
Everybody say, praise the Lord. Pero hindi ibig sabihin na natatakot kang mabaptize ng Holy Spirit, ayaw mong manginig. Mayroong ibang ganun eh. Okay na sana ako, pero yung panginginig, ayaw ko yan. Sa araw ng Pentecost, hindi lang panginginig. Sinabihan silang mga lasing na tutumba, hindi lang makokontrol ang kanilang sarili. Dahil silang lahat ay napupuspos ng banal na espiritu. At nagkaroon sila ng katapangan. Hindi na sila takot mamatay. Hindi na sila nagtatago sa upper room. Lumabas sila at nangaral na walang takot hanggang sa kamatayan. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Pag naramdaman mo pa yung takot, that's not the sign of the Holy Ghost baptism. Naramdaman mo yung kaduwagan, hindi po sign yan na you are baptized in the Holy Spirit. Nung kami ay nandun sa kampo ng Abu Sayyaf, nung nalaman naming pupugutan na kami ng ulo, kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon. Nagpropesya ang mahal na pastor. Pagkatapos noon, handa na kaming mamatay. Tinanong ang isang prayer warrior na kasama namin, kumusta kayo? Ang sagot, hindi kami takot mamatay. Kahit ngayon na. Nagulat ang Abu Sayyaf. Sabi ng Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakakita ng tunay na mga Kristiyano. Tunay dahil hindi takot mamatay. Katulad ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, at iba pang mga apostoles. Sila po'y nagiging martir sa pananampalataya. Si Apostol Pablo, hindi po siya kasama sa 12 disciples. Grabe ang pananampalataya niya. Para sa akin ang mabuhay, para kay Kristo ang mamatay pakinabang. Ganun pala. Wala nang kwenta ang lahat na bagay. Pag once na mabaptize ka sa Holy Spirit, hindi mababayaran ang kaligtasan, minamahal. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi po tayo nagbabakasakali. Napapansin ba nyo? Yung mga sumisira sa atin, sila ang nasisira. Pwede lang sirain yung iba. Pwede silang magdebate. Araw-araw, sirain nila yung iba. Huwag lang ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon Hesus. The Church of the Living God. Buhay ang Diyos natin. You cannot kick against the pricks. Hindi mo pwedeng sipain ang tinik. Ang iglesia na itinayo ni Kristo ay hindi relihiyon, mga mananampalataya. So yung itinayo niya sa kapanahunan ng mga apostolis, nasa langit na sila. Totoong iglesia yon. At mayroon siyang itatayo sa huling araw na yun po yung maghahanda para sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi po yung iglesyang nagdodroga, iglesyang nagsasabong, iglesyang naglalasing. Hindi po yan ang balikan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kung ang matutuwid ay hindi pa siguradong maligtas lahat, ano na kaya ang mga masasama? Galing tayo sa kasalanan. Binago ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. This is the true church of the living God.
the Jesus Church that has vision and power. Ang iglesia ng ating mahal na Jesus. Ang iglesia ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buong buhay ko'y iyong alam. Hallelujah! Ang lahat ng bagay, oh Jesus, ay tiyak mo ngang nalalaman. Nasa ating kalagitnaan, precious Ang lahat ng bagay, itaas po ang inyong mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Buksan ang inyong mga puso. Minumahal. Hallelujah. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo ngang nababati. Hallelujah. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buong buhay ko. Praise the Lord. Magsisi ang bawat isa, minumahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat Yes, Sir Jesus. Hallelujah. oh Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay dilingid. At ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo nga nababati. Oh, salamat, Panginoon, kilala mo ko. At ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Lord of Jesus. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Banggitin mo ang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paulit-ulit. Isigaw mo ang hallelujah. Praise the Lord. Minamahal. Hallelujah.
praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ikaw lang ang bayanan ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Oh, salamat, Panginoon. Kilala mo ako. At ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Hallelujah. Tinutuloy ko ko. Ikaw lang ang bayanan ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ating mahal na Panginoon. Nandito po tayo sa tunay na iglesia ng ating Diyos na buhay. At inihanda po natin ang ating sarili anytime sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Magsisi po tayo. Yung pong mayroon po naramdaman na mga karamdaman, ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, yung kanan sa ulo, yung kaliwa sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong sakit, ano po yung makilingan, tayo po yung magkaisang manalangin. Itaas po ang ating makamay, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel de Almeida, yung propeta, sa huling kapanahonan, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, beloved children of our beloved pastor. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit na aming mga labi, na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan patawar yung bawat isa. Ang aming pong panalangin ay makaabot sa iyong trono sa kalangitan. Hallelujah, bigyan mo ng katugunan ang pangangailangan ng iyong mahal na Pinoon. Sama-sama naming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demon sa pagkablo, sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demon sa poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating makamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po dumako na po minamahal sa ating pong special offering at announcement. Ating pong beloved brother Leonardo Hosto.